Grabe, ang dami hong na bad trip doon sa inanunsyo netong si Boying Remulla kahapon. Kahit anong pagkukumbinsi niya na talagang merong linabag si Loren Legarda. Plunder, di ba? Kahit anong yung tipong facial expression niya, yung delivery niya, talagang kinukumbinsi niya ang ating mga kababayan eh. Kasi hindi lang ano to eh, hindi lang mga pribado ang sektor ang naapektuhan dito. Buong Pilipinas, di ba? Ang ating bansa ang talagang naapektuhan sa ginawa ng mag-ina. Ganun yung delivery niya, ganun yung packaging niya. Gusto niyang pag-alabin yung galit na sambayan ng Pilipino. Pero imbis na mag-alab, lalo kong na bad trip ang ating mga kababayan sa ombudsman. Mantakin niyong baka mauna pang makulong itong si Loren Legarda kaysa dito kay Martin Romualdez. Saan ba naman ho kayo nakakita ng ganyan? Di ba? Pero bago ho tayo magtungo sa pagsalansan itong si Atty. Trixie Cruz Angeles yan sa issue na yan at itong si Sir Eli Saludar. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button na dyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Maliban sa pagbagsak nitong si Marcos Jr., pati pagbagsak ng mga Remulla ho ngayon, hinihintay na ng ating mga kababayan. At kung sakaling sabay bumagsak yung mga Remulla, ang daming kalaban ng mga Remulla. Revilla, Marcoleta, Defensor, Cayetano, Legarda, Duterte. Ang dami yung pamilyang kalaban ng mama na yung mga panahon na to. Iba pa, yung mga tahimik na lang kalaban dyan sa Cavite, yung mga pamilyang galit sa mga Remulla na yan sa Cavite na hindi nagsasalita ngayong mga panahon na to. Kasi nga, gigipitin sila. Pero pagka bumaksak na ho yung mga Remulla na yan, sira yung political career. Pati apuhan nitong si Boying Remulla. Sigurado, wala nang balik sa politika. Dito ho tayo kay Sir Eli Saludar. Game. Alam nyo, talagang nakakagulat ho ngayon yung mga nangyari dito po sa ating bansa. Lalo na ho dito sa mukhang talagang uubusin ho yung mga senador diyan po sa Senado na kung saan ay hindi po kaalyado ng administrasyon. At sa pagkakataong ito pong si Senator Loren Legarda at yung kanyang anak na sa Batangas sa 1st District Congressman Leandro Lebiste ay plunder ho at graft ang kanilang kakaharaping kaso. Kaugnay po ito ng multi-billion peso solar energy projects. Yan po inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla. At na kung saan ay itong kasong ito ay papasok na raw po ito sa preliminary investigation at para malaman kung yung mga ebidensya ay sapat para madala po sa korte. So dito ho mga kababayan ay uhulaan ko ito mga kababayan. Baka maunahan pa ito yung kaso laban po kay dating Speaker Martin Romualdez na inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. Abangan natin kung maunahan pa ito mga kababayan. Pero dito ho ay ghost electricity daw. Yung di na i-deliver ng mga kuryente ng kumpanya nitong si Leandro Lebiste. Ang balita ho natin, kung di tayo nagkakamali inipit ho yung mga dokumento o yung proseso na dapat na sana mag-ooperate sila kaso inipit. Kaya yun hindi natuloy yung kanyang proyekto na yan. Maraming istorya yan talagang iipitin. Kumita ba ang administrasyon? Kikita ba ang administrasyon dyan sa solar na yan? Kung hindi kikita, talagang iipitin niya sigurado. Ibibigay nila yan doon sa mga kung sila kikita. Sabi ho, ito pong Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi, sinasabi, may mga ito sa detalye yung aligasyon ho rito ay di umano ay nagsabwatan para makakuha ng exclusive government rights at solar energy contracts. At yun ho parang lumikha raw po ng virtual monopoly and locking out sa iba pang mga investors. So yun po ang binabanggit ho rito. At ito raw po ang mga batason na sabi ho ni
Ombudsman Boying Rimulya, Ano yung tipong ang estratehiya nitong mga adik sa Malacanang, akala ko siguro na sa pagpapakulong dito sa kanilang mga hindi kasundo sa Senado, mamahalin na sila ng tao. Kabaliktaran ho nangyayari, di ba? Pati mga kababayan nating OFW, grabe ho yung pagtanggap dito sa balita na to, nauunahin pa si Loren Legarda at ang kanyang anak kaysa kay Martin Romualdez. Kulong si Martin Romualdez, yun lang naman ang gusto nating ulo eh. Baka ma-misinterpret kasi nga mga adik. Yun lang naman kasi ang gusto nating makulong si Martin Romualdez. Kasi isa siya sa talagang sentro nitong issue na to. Trillion ho pinag-uusapan nito. Yung kay Leandro Libiste, walang ninakaw. O ipagpalagay na natin, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Bonjing Remulla. Diba? Ipoproduce pa lang na kuryente, hindi ninakaw na kuryente. Hindi ito systems loss. Ipoproduce pa lang, hindi na-produce. Ipagpalagay na natin, hindi na-produce. Hindi na-produce. Bigay na natin yun, pero hindi nagnakaw. Si Martin Romualdez di umanon, diniliberan ng... Nakuha nyo ba? Kaya ang daming nabatrip kay Bonjing Remulla malinaw na malinaw raw ho, mga kababayan paglabag po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Employees at yung Plunder Law. Ito na naman ho, mga kababayan. Kung Plunder Law, alam niyo ho, dami kong kinausap ng mga abogado. Plunder ba yon? Parang lumabag sa prangkisa ako naman. Kasi yung pagkakakuha po ng prangkisa, sabi natin, nitong yung anak ko, ni Senator Loren Legarda, inaprubahan po ito ng Congress At kapag ganyan, kasi may mga ganon, nakakuha ka ng prangkisa, pero sabi natin ay hindi ka nakatugon sa iyong mga, kasi may mga condition ho dyan di ba, sa prangkisa. Parang kumuha ka ng prangkisa, alam ba, sa radio, television, pag lumabag ka sa mga panuntunan, ay ang gagawin ho, babawiin ho yung prangkisa. Ganyan po yung nangyayari. Pero ito sa pagkakataong ito, may plunder ho. Kung sa bagay, hindi naman na imposible na makasuhan ng plunder itong mag-ina dahil sa, di ba, yung kay Senator Rodante Marcoleta nga ho, mga kababayan biro mo, yung pera na involved ay galing sa pribadong individual. Tapos yung nag-donate ho, mga kababayan, ay nakasuhan din ng plunder. Siguro kung talagang pinakamahigpit na ho na talagang bubutasan mo, pwedeng bribery lang ho di ba? Bribery. Pero plunder, kasi bakit pag plunder? Kasi kulong kaagad at walang piyansa. Ganito rin ang gagawin ho rito sa mag-ina kay Senator Loren Legarda at kay Congressman Leandro Lebiste. So mga kababayan, ito pakinggan nyo ho, ito hong pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya at sinasabi niya ipapasok na raw po ito sa yung susunod na hakbang ay para po sa preliminary investigation. Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, itong paliwanag ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito po, panoorin nyo ho. At nakikita ko lang si Bonjing, nababatrip ako, tanggalin ko na dyan. Kung maririnig nyo siya, baka kumakain kayo, nanonood kayo ng kung ano, may ginagawa kayo, mabatrip kayo. Makakurot nyo yung katabi nyo, mabatukan yung katabi nyo dahil sa mga sinasabi nitong Bonjing Rimulya na to, tinanggal ko na ho. Ayan po ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya at na kung saan ay ang sinasabi, di ba, mayroong ding naging depensa ho dyan, di ba, si Congressman Leon Lebiste na nauna dyan, ikanilang invoke yung good faith. At ito hong syempre, alam nyo naman ho, mga kababayan, ay yung mga ganito, alam mo, binigyan ka ng prangkisa, kung lumabag, bawi ng prangkisa. Bawi ng prangkisa. Di po. Parang ABS-CBN, di ba? Ay, hindi pala binawi. Hindi na binigyan ng panibagong, hindi na hinayaang mag-renew, di ba? Hindi kinuha. Pwede ring suspended indefinitely kagaya kay indefinite suspension kagaya sa SMNI. Pwede gawin 'yon. Di ba? Pero para kasuha mo ng plunder dahil sa prangkisa, para ka nang siraulo doon. Po ba? Pero ewan ko lang ho, mga kababayan, talagang
Wala ko tayong magagawa dahil sila po ang sabi nga, nasa may kapangyarihan. At ako, may mga napagtanungan lang ako ng mga abogado. Sabi, paano naging plunder yun? Bagay talagang ganyan humakoban Ika nga weather lang ho yan di ba? At talagang... Pero sira, grabe no, grabe. Kay Tatay Digong hindi ko ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Si Dilima, may din talagang problema. Hindi kinasangkapan yung ombudsman na gawing plunder, gawing ganito, gawing... Hindi, walang pinakulong na ganyan si Tatay Digong. Sila ho talaga gamit na gamit yung salitang plunder sa kanila. Di ba? Gamit na gamit sa mga kalaban nila sa politika. Pero dito kay Boying Remulla, Hulaan ko. Next administration, makukulong si Boying Remulla. Kaso plunder. Ko. Hula lang naman. Hindi ko sinasabing nagdambong siya, nagnakaw siya ng kung ano pa man. Kasi kung ano ang itinanim, yon ang iyong anunihin. Nagtanim ka na siya damukal na plunder, anong tutubo dyan? Natural plunder. Yung tipong Brad, para sa mga Remulla, ang dami niyong kalaban sa politika, sinasabi ko sa inyo. Sobrang dami. At ang politika sa Pilipinas, umiikot yan. Hindi habang buhay nasa taas kayo. Alam ng mga, at pagka umikot na ang gulong ng tadhana, anak ng tokwa, ang susunod na administrasyon, alam na niya na iikot yan. Let's go. Good luck sa inyo. Nagtanim ka ng plunder, ano ang iyong anihin plunder? Gumawa ka ng gawa-gawang plunder, anong tatanim mo? Gawa-gawang plunder. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya Senator Dante Marcoleta, graft nga graft na lang. Ba't mo pinlander? Para hindi lang makadalo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yun. Talagang pilit na pilit yung plunder kasi di naman galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino yung galing pribado, galing business. Diba? Graft ka dyan, graft ka. Pero pinilit yung plunder. Bakit? Next administration, ulaan natin. Fearless forecast ko, may plunder si Boying. Yun, abangan natin kung ako, ang tanong ko nga ho rito ay baka maunahan pa ho ito na mag-ina na makulong, no? Talaga kasi ito pong si dating Speaker Romualdez. Mga kababayan. So dito ho, titignan ho natin kasi alam nyo ho, kaya pag plunder ka agad, kasong plunder, saka ka na magpaliwanag sa korte pero nakakulong ka na. Di po ba? Katulad yung nangyari, di ba, kay Senator Marcoleta. Yung issue po rito, yung contribution ho. Yung donasyon sa kampanya, sa eleksyon. Tapos yung negosyante ho, yung tatlong negosyante, nadamay din ho, plunder. Andun ho sila nakakulong. So dito, ako hindi naman magtataka, talagang pwedeng maipuso nila, maiprosige na talagang kasong plunder, mga kababayan. At siyempre, kapag nakulong din, ito pong si Senator Loren Legarda, ay, mababawasan na naman, papaunti. Tapos, isa rin po sa mga sinasabing di umano'y target. Sige nga, sa gagawin na yan kay Loren Legarda, sa tingin niyo ho ba, nanaisin niya na hindi maging presidente si VP Sara? Sige nga, tanungin ko ho kayo mga kababayan. Lahat ng kalaban ng administrasyon dito, lahat ng kalaban ng administrasyon na to, ang nakikita ho nila na pinakamalaking pananakit na ginawa ang administrasyon kay Vice President Sara Duterte. So lahat yan magko-consolidate yan. Sino ang magiging leader natin? Di ba? Hindi para gumante. Ito ay para mabigyan ng hustisya yung mga kalokohang ginawa ng administrasyon na to. Hindi para gantihan. Anak ng toko hindi para sa ganun. Marami ho silang kabalbalang ginawa. Kaya ang ang issue dito, kailangan nilang panagutin yung mga kalokohan na yun. Ay itong si Senator Alan Peter Cayetano. So, ang dami na ho, mga kababayan. Yun, plunder din daw ho ang ikakaso dahil sa di umano'y anomalya dyan po sa Taguig. So, mababawasan ho. Tapos si Senator Pia Cayetano, inireklamo rin daw po meron daw hong ethics complaint.
So lahat na, sino na lang matitira ho dyan sa, sa Senado? Si Senator Robin Padilla, merong obstruction of justice na kinakarap din, pero available naman ho yun. So siya na lang matitira. Tapos si Senator Amy, baka lalabas din, baka hindi ako magtataka, lalabas din yung kaso sa mga bilyar. So uubusin na ho mga kababayan. Kaya lang, dito ho, kahit na ipakulong ho nila lahat nitong yung mga senador, nasabihin natin. Basta ako, kahit ano pang tax record na ilabas kay VP Sara, tapos na ang desisyon ko. Kahit na ano pang kababuyan ang ilabas kay VP Sara sa impeachment, tayo ho dito. Kahit ano pa sabihin nila, ano pang lumabas niya, wala akong pakialam. Basta ako, Sara Duterte ako sa 2020. Ngayon, kung meron dito sa PH update na magpapabola sa mga kabalbalan nitong mga tao natin, nasa sa inyo ho yan. Pero ako, kahit ano pa lumabas yan, final na ho, final na. Hindi na mababago yun. Alam nyo naman ho tayo dito sa PH Update, pagka sumuporta tayo, suporta talaga. Pagka sinabi kong hindi ko nasusuportahan, kagaya nitong si Mangga, hindi ko nasusuportahan kahit na anong mangyari. Ganun lang naman ho kasimple yan. Pero dito kay VP Sara, ngayon pa lang ho, sinasabi ko na ho sa inyo, kahit ano pang ilatang nila dyan sa impeachment na yan, finish na ho ako. Sara Duterte ho ang aking iboboto sa 2020. Ngayon pa lang, nagdideklara na ho ako ng pagsuporta, unwavering support nga kay VP Sara. Kahit anong labas nila dyan, wala akong pakialam. Diba? I don't care. Basta ako, buboto ko si Sara Duterte. Kahit hindi na siya tumakbo, wala siya sa balota, ilalagay ko doon sa ilalim, Sara Duterte. Loko nga, wala si Sara. Sara, yan ang aming protesta. Baka walang niya kayo, in-impeach yung presidente namin. Hindi. Kahit anong gawin nila, umiikot ang mundo. Ako, sinabi ni VP Sara, ikaw ang aking gagawing presidente, PH Update. Bong, VP, hindi ako karapat dapat dyan. Ikaw yan Ikaw ang kandidato dyan Ikaw ang uupo. Ako ang magiging utak. Tapos na usapan. Okay, VP, no problem. Ipronta mo lang ako pero ako magiging utak niyan. Ikaw ang magiging utak niyan. Ano nangyayari? Paninira nyo kay VP Sara, ganun din naman na suma. Mapaparusahan din naman kayo. Kasi Raulo. Ay hindi po hindi ko alam paano mag-isip to. Aliado ng administrasyon. Hindi kailangan maging presidente ni Sara Duterte para balikan lahat ng mga siraulo na to. Matik ho yan kapag hindi ho sila nakaboto, matik ho yan ay mabibilang ho yun sa impeachment. Di po ba mga kababayan? So, dito ho kayo, ano masabi nyo rito mga kababayan? Kasi ako talaga... Ito temporary lang naman itong ginagawa nila na to sa mga kay VP Sara sa mga kay Senator Loren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. Pero yung balik, ako ninanais ko na yung balik nitong ating mga pinahirapan, pinakulong ng basurang kadahilanan. Gusto ko yung mga nagpakulong sa kanila talagang sila ang ikulong. Pagpasok pa lang ng administrasyon yung buong 6 na taon, ikulong yung mga walang yan. Patahimikin. Lahat sila ikulong. Walang detractors. Yung ginagawa nyo, okay lang. Pero nung sa inyo na ginawa, political persecution, ganon. Pero dito justice, accountability, mga sinto-sinto ba lang. Gulat na gulat ako sa mga nangyayari dito po sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating justice system. Ako, hindi ako abogado, kaya nagkonsulta kaagad ako Napapailing ho at natatawa ho yung mga kilalang abogado, hindi ko na babanggitin ang mga pangalan. Pero ito talagang mga matatalino at hindi matatawaran yung husay sa batas. Ang sabi nila wala talagang ganyan, wala tayong magagawa. Silang nasa may kapangyarihan, may mga ganun na magsasalita, sila nakapwesto pwedeng baluktutin yung batas at ang masaklap niyan siyempre magpapaliwanag ka lang sa husgado, sa korte, tapos ay yung tipong next election ang maririnig natin sa karsada, pagka dinaya nyo to magkakagulo ang Pilipinas. Yung tipong kagaya kay Tatay Digong noon, yung tipong ganon. Sige, subukan yung dayain ng kandidato ni Sara Duterte. Anak ng tao ka, sige dayain nyo, mawalang yan. Hindi kasi kay Tatay Digong ganon Diba? Kaya hindi nila nadaya. Natakot sila dahil yung overwhelming yung mga traditional na survey firm,
mahirapan sila. Di ba, kahit bayaran ng publicus, bayaran ng public, hindi mababayaran ng Publicus Asia. Kaya Prof. Malo tigay yun. Shout out Publicus Prof. Malo. Bayaran ng PALS, bayaran ng SWS, bayaran lahat ng... Pero kung iba yung kwento sa social media, sasabihin ng mga survey para magmumukha kaming siraulo niyan. Ito, tingnan yung social media. Yan yung pinakamalupit na barometer pagka panahon ng eleksyon. Anong gagawin natin? Mawawalan sila ng credibility. Wala na nga, mawawalan pa. Kaya hindi ko nila gugustuhin na mangyari yan. Sa dakong huli, kung talagang yung parang ipinilit lang ho yung kaso, mga kababayan, ay madidismiss. Kaya lang, nakulong ka na. Halimbawa, senador ka, merong importanteng aktibidad pinag-uusapan doon, katulad ho itong sa impeachment trial, na bagamat kahit na hindi ka makaboto, wala ka doon, maibibilang nun sa hindi ka bumoto, no? Bumoto ka ng laban sa impeachment trial, di po ba? Kaya lang, wala kang partisipasyon, di ba? Hindi ka nakapagtatanong. Kasi alam naman ho natin, diyan sa paglilitis na yan, may mga puntos ho yung mga pagtatanong na kung saan ay yung mga pagtatanong na parang may kasamang paninira. At yung mga pagtatanong na kung saan ay madidiin yung nasasakdal si VP Sara Duterte, di ba? May mga ganun tanong parang pang-kondisyono sa isipan ng tao na oo nga no. So may mga ganun pang brainwash, mga ganun. Bagamat sa dakong huli talagang ang paghusga po dyan ay yung bilang po ng boto ng mga senator judges. So yan lang po ang ating issue ho rito, mga kababayan. Kaya talagang nakapagtataka. Tapos ito, banggitin ko rin ho, at kasi medyo mahaba na yung video. Nauna ho yan, kasi 2 set daw ito na idadaan po sa preliminary investigation. May 2 kongresista ro po, no, na kakasuhan. At yung isa, yung kilala ho, na contractor ho ito, mga kababayan, si Congressman Edwin Garjola. Pero ang sabi ho ni Ombudsman Boying Rimulya, ang ikakaso ho ito, Malversation. 20 counts daw, napakarami dahil sa sinasabing di umano ipagkakasangkot sa mga kontrata sa gobyerno. Pero kasong drop ho, mga kababayan, ano na natin, available ho ito. So talagang simpleng-simple ho, mga kababayan, para lang masabi na kinasuhan na kontraktor. Pero bakit hindi plunder? Dahil sa baka okay na, nagkausap na ba o paano? Kasi yung po magiging persepsyon ho rito ng ating mga kababayan, bakit hindi plunder? Tapos yung mga, sino pa ba yung congressman na yung magkapatid na Yap, wala rin ho, di ba? Yung mga nauna mga binabanggit ho ni Ombudsman Boying Rimulya. Yung kay Senator Joel Villanueva at Chis Escudero, wala na rin ho. Nagkalimutan na. Mga kababayan, kaya may sinasabi nga ho itong si Congressman Egay Erice na sa kanyang paniniwala, ito pong si Ombudsman Boying Rimulya ay in-appoint para magprotekta di umano kay Pangulong Marcos Jr. So yun pong sinasabi niya. At kaya naman yung ating mga kababayan na nagmamasid ho, talagang ganun na rin po ang nagiging perception. Di po ba? Kasi pag titimbangin mo, mas marami ngayon yung mga nasa hindi kaalyado ng administrasyon, yung mga yung nakakasuhan nun na mabibigat ho na kaso, di ba? At ang pinakamatindi ho dyan yung plunder. So dito ho, mga kababayan, para talagang ang paniniwala ng lahat para talagang naaubuso ho, di po ba? Ito hong kasong plunder, basta kakasuhan ka kasi wala kang kawala, kulong ka, so nagdudusa ka na. At kung ano man yung mga ginagawa mo, hindi mo na muna magagawa dahil ikaw ay nasa loob ng bilangguan. So yun po ang masakla po, mga kababayan. Kaya alam mo, sa mga pangyayaring ho ito, talagang ewan ko lang ho, lalo ho nagkakawatak-watak ho ang mga Pilipino. At ito'y sa gitna ho ng patuloy na kahirapan na dinadanas po nating lahat, di po ba? At di ba, para ewan ko kung matatabunan ba rito yung
yung kahirapan nating lahat, yung kagutuman. At higit po sa lahat, yung matindi ho na, di ba, na paulat na grabe ho yung pangungutang ho ng ating gobyerno. Nasa 19.07 trillion pesos na po ang utang. At ngayon lang ho, yung mula January hanggang June 2026, ngayong taon lang ho ito, nasa 1.4 trillion pesos na po ang nautang. Ang budget ho natin ngayong taon, 2026, ay 6.7 trillion mahigit yung budget. So nakautang na ho ng kalahating taon pa lang ng 1.4 trillion pesos. So may kalahating taon pa ho mula July hanggang December, mga 1 trillion ulit-ulit yan. So tapos next year yung panukala ho na budget ay nasa 7.2 trillion pesos. So ang laki ho. Samantalang dito nga sa 6.7 trillion ho, nagkautang-utang na ho tayo, baka umabot ho ng 2 trillion ng utang. Tapos next year, tinaasan pa ho yung budget ho natin. Na dapat ho, kung magkano lang, dapat ang gawin ho, sana. Ito ho, tanong sa mga sa mga ahensya ng gobyerno, ba, BIR, Bureau of Customs, so magkano bang kaya niyong kolektahin na buwis? O ito lang ho, Mr. President, hanggang 6 billion lang kami. O lahat-lahat, pati lahat ng mga ahensya, 6 billion, sige, 6 billion lang ating budget. Dapat ganun ho, para wag na ho muna tayo mangutang. Kaya lang, ito masaklap po mga kababayan, bahala na yung mga susunod na administrasyon. Basta utang tayo ng utang ngayon, yun po masaklap, di po ba? Dapat po sana magkaroon po ng batas na kung saan ay meron pong limitasyon, nililimitahan yung pag-uutang ng isang bawat administrasyon, di ba? Hanggang halimbawa, hanggang 6 na trillion ka lang Pag lumagpas hindi na pa pwede. So hanggang 6 trillion ka lang kada taon at least, di ba? 6 years. O tama na. Ngayon mahigit sa 7 trillion na hong inuutang mula nung maupo si Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Ngayon 4 na taon pa lang ho. Mag 7 trillion na mahigit. Bago matapos po yung kanyang termino, baka maging 10 trillion ho at aabutin ng magigit 20 trillion ang utang ng Pilipinas. Okay, so sa pangalahatan mga kababayan. Ayun na nga mga kababayan, punta na po tayo kay... Salamat Sir Eddie Salazar. Punta tayo kay Tom Tricks. Pag-usapan natin ngayong araw na ito, ang mga cases that have suspiciously, again, been publicized tungkol against Lauren and Lian Leviste. So, at tingnan natin kung ano yung mga charges na ito at tungkol saan, and of course, tignan rin natin ang hindi maiiwasang timing ng pagpa-file ng mga ito. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. And for those who are in the Black app, mayroon tayong gift goals, and we would thank you very much for your support for Luminous. The same goes here for those who are watching on the blue, red, and green apps. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta sa amin. So muli, huwag pong kakalimutan, ang simpleng like at share ay makakatulong sa pagpapalaganap ng ating ng impormasyon na i-discuss natin ngayong araw na ito. Okay, so muli, umpisahan natin. Ano ang charges? So, surprise, sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Inday Sara, mayroon daw na fina-file ng mga kaso laban kay Lauren Legarda at kay Lian Leviste. Kung titignan natin sa mga news reports, kailan ba inumpisahan ni Ombudsman Remulla yung pag-imbestiga sa mga kaso na ito? Ang umpisa nito ay 2025 lamang, kung di po ako nagkakamali, towards October ng 2025 lang po. At nakapag-terminate just very recently, ibig sabihin, nag-fact-finding sila o fact-gathering sila tungo sa kanilang investigasyon at very recently, eto na nga, ay nagfa-file na po sila ng mga kaso laban kay both Senator Lauren at kay Congressman Lian Leviste. So ano po ang mga sinasabi nilang mga charges? So ayon doon sa ombudsman, ang aligasyon nila ay si Senator Lauren, si Congressman Leviste at si former Energy Secretary
Alfonso Cusi ay di umanong nag-conspire para makakuha ng eksklusibong karapatan sa solar power at nag-create daw sila ng virtual monopoly. So na-lock out, dahil dito na-lock out ang mga competing energy investors. So ano naman ang sinasabi ni Lauren at ni Congressman Leviste, ni Senator Lauren at ni Congressman Leviste dito? Ayon kay Senator Lauren, false and baseless daw ang akusasyon and an undeserved smear on her public service record maintained since 1998. Si Congressman Leviste naman, nagsabi siya publicly ay yung mga reklamo dito ay super duper weak, mga nuisance suits lang po ito and politically arranged para matahimik yung kanyang krusada laban sa DPWH flood control corruption. Pangalawa, ang aligasyon ay exclusive daw ang solar contracts na inaward pero hindi naman daw dinevelop. Ang tawag ni Ombudsman, ghost electricity at unpaid obligations. So hindi daw, na-deprive daw ang bansa ng power capacity, tumaas daw ang consumer costs at nag-iwan ng 10.44 billion daw in unpaid financial obligations. On the part of Senator Lauren, ang sinasabi niya is walang involved na public funds dito, walang nagasta at walang nawala sa kahit ano sa mga private solar energy projects. Sabi naman ni Congressman Leviste, hindi kanya yung tinatawag nilang ghost projects dahil walang government money na nakuha o na misuse. And finally, yung allegation, meron pa pala. May allegation din ayon sa ombudsman na kinomercialize daw ni Congressman Leviste yung 25-year franchise niya na ginrant under Republic Act 11357. At ang korporasyon niya ay ang Solar para sa Bayan Corporation. Binenta daw nila ito ang controlling stakes sa Meralco or MGen para sa at nag-profit siya ng bilyon-bilyon daw nang walang congressional approval. Okay, so ang tawag dito ay flipping. Alam niyo yung flipping, yung pagbibili ka ng bahay, ayusin mo ng konti, bebenta mo kagad. So ito, ang alegasyon kay Congressman Leviste ay finlip lang niya. Nakuha niya yung batas, pero binenta din niya kagad. Ayon kay Congressman Leviste, wala akong binenta na prangkisa na kumita ko. Pangalawa, sabi niya, may corporate distinction yan. Sabi niya, ang Meralco bumili ng shares sa SP New Energy Corporation, which is a completely different and separate corporate entity from Solar para sa Bayan Corporation. Bukod pa dyan, ang sabi ni Congressman Leviste, inactive na po ang prangkisa ng SPBC o Solar para sa Bayan. At ipso facto, na-revoke na ito dahil nga 2 years inactive. Tama yung sinasite niya, kapag inactive ang prangkisa na binigay sa'yo for 2 years, automatic yung revocation yan unless makikiusap ka doon sa Kongreso na ituloy pa rin ang prangkisa. So walang ganun ang nangyari. So yan ay Section 11 ng RA 11357. And finally, sabi ng ombudsman na si Leviste, 21 years old nung nakuha niya yung prangkisa at hindi daw niya ito makukuha kung wala daw intervention ng kanyang ina na then chairman ng Senate Finance Committee. Sabi ni Senator Lauren, hindi niya na-receive yung official notice ng ombudsman tungkol dito sa kaso na to and then suddenly, eto na nga, nagfa-file na ba? At sabi ni Senator Lauren, tingnan ninyo yung timing at yung nature ng mga alegasyon. Sabi naman ni Congressman Leviste, engaged in selling and divesting ng kanyang business shareholdings. Siya po ay divest siya bago siya naging congressman to avoid conflicts of interest on taking public office. So yan po yung short version ng ng specifics niyan ito sa defenses.
sabi ni lalong-lalo na kay kay Congressman Leviste. Ay hindi, tama na pala yun. So, maliwanag kung titignan nyo din dun sa batas, may, kumbaga, may depensa naman. Now, tignan po natin ang timing nito. Anong nangyayari? Number one, tumaas ang trust and performance rating ni VP Inday at hindi pa rin umaangat sufficiently, nasa negative pa rin, si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod pa dyan, at the opening of the impeachment proceedings, ni-reiterate ni Senator Cheese that the Constitution requires a 2/3 vote of all members and therefore a vote of 16 is necessary. So, at the moment, kung bibilangin natin yung mga kontra Duterte sa Senado, mayroon sila na mga 10 na siguradong mga boto. Pero 13, pasensya na po, 13 na siguradong mga boto or more or less siguradong mga boto. Ano pa ang konteksto nito? Of course, may ilang mga senador na sideline nila at mahalaga. In fact, kung papansinin niyo si Senator Lauren, wala naman siya masyadong kibo during the impeachment. Gayunpaman, maliwanag na hindi siya magbabago ng kanyang panig sa kanyang boto dito sa impeachment proceedings. So, ang pinakahinala ng publiko ay related ito sa impeachment para ma-pressure si Senator Lauren na lumipat sa panig ng mayorya. Ang tanong is, if this is true, is this going to work? Unang-una, kung ma-sideline at plunder po ang kinakaso dito, kung ma-sideline si Senator Lauren or ma-pressure siya, ma-sideline si Senator Lauren, in other words, makulong din siya ng walang bail, anong maitutulong nito sa panig ng administrasyon? Sa totoo lang, wala. Wala. Because it does not change the voting. So kung kulang pa rin ng 16 votes, ang pag-sideline kay Senator Lauren o pagkulong sa kanya is not going to help. However, ang nakikita natin dito is dahil plunder ang kinakaso, malaki ang possibility na ito yung pressure point. Nobody wants to go to jail on a charge that is non-bailable habang ongoing yung proceedings. So, this remains one of the most publicly appreciated defenses of Senator Lauren and Congressman Leviste. Pero doon sa kay Congressman Leviste, meron din siyang points of law that are significant dito sa kanyang defense, such as yung inactivity ng solar para sa bayan, yung non-identifiable, kumbaga yung binenta ay hindi yung solar para sa bayan but a totally different corporation. Yung iba naman, halimbawa, yung charge is na-deprive yung bayan, etc. Dito ay under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act where a contract is grossly disadvantageous to the government. So, grossly disadvantageous ba ito? Kailangan patunayan yan, kumbaga mabigat ang evidentiary requirement ng ombudsman para patunayan yan sa hukuman. Pero dahil ang ombudsman ang nagde-determine kung ano ang level ng evidence na required para sa probable cause, malaki ang chance na maikakaso ito talaga kay Senator Lauren and possibly, although medyo mahina, kay Congressman Leviste bilang beneficiary. But the other defense will be, is this a contract? Nasaan ang mga conflicts of interest and so on. Because if there was a conflict of interest, titignan din kung ano ang vote dito, kung sino yung mga nagboto. In other words, the investigation should not stop at just the senator who proposed the law, but also to those who voted for it. So,
Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Lahat ng Pilipinas. Laban lang St. Loren ha. Laban lang. O kung ano nangyari sa Pilipinas. Ganyan o talaga buhay. Weather lang ika nga.